Good right Oh, hand. there he is. Out of there. It's over with. It's over with. That is done. That is done. Balikan natin kung paano tinapos ni Donaire ang paghahari ni Montiel sa dalawang rounds. 28-year-old Nonito Donaire. And here comes Fernando Montiel. Sa kasaysayan ng boxing, bihira ang mga laban na nagiiwan ng bakas na hindi mabubura sa alaala ng mga tagahanga. Magsayo. Oh! A huge KO! February 19, 2011. Isa sa mga laban na iyon, dalawang kampiyon ang nagharap. Si Fernando Montiel, isang mandirigma mula sa Mexico na kinilala bilang hari ng Bantamweight Division laban kay Nonito the Filipino Flash Donaire, ang pambato ng Pilipinas na mabilis na umaakyat sa tuktok ng mundo ng boxing. Ngunit sa gabing iyon, hindi lang titulo ang nakataya, kundi ang karangalan ng kanilang mga bansa. Steps in with 44 victories against only 2 losses, 2 draws, and 34 of those victories coming by way of knockout. And the reigning WBC and WBO Bantamweight Champion of the world, Fernando Cochulito Montiel. Si Montiel ay hindi isang ordinaryong kampiyon. Dinala niya ang kanyang malawak na karanasan at reputasyon bilang isang mandirigma na nagpabagsak sa ilang Pilipinong boksingero tulad ni Zigo Reyes at Ciso Morales. Para kay Montiel, si Nonito Donaire ay isa lamang karagdagang pangalan sa listahan ng kanyang mga biktima. From General Santos City, the Philippines, the Filipino Flash, Nonito Donaire. Ngunit si Donaire ay isang ibang klaseng hamon, kilala bilang isa sa mga pinakamabilis at pinakamatalinong boksingero ng kanyang panahon. Dinala niya sa laban na ito ang hindi lamang bilis at lakas, kundi ang kumpiyansang binuo mula sa kanyang sunod-sunod na panalo. Alam niya ang gabing ito ay pagkakataon para ipakita sa mundo kung sino siya. Gentlemen, we went over the rules in the dressing room so you know that I expect a clean fight. I want to remind you to protect yourself at all times, obey my commands at all times. Acuérdese, quiero una pelea limpia. Dios los bendiga, Toque Montes. God bless, catch up. Ang unang round ay tila isang laban ng diskarte. Sinusukat ni Montiel ang galaw ni Donaire. Sinusubukang ipasok ang kanyang mga kombinasyon. Ngunit si Donaire na parang isang alon, ay mabilis na umiiwas at naghihintay ng tamang pagkakataon. They've been in it since they were little kids, and this is sometimes what separates boxing from other combat sports. And Montiel took a shot from Donaire. Sa kabila ng agresyon ni Fernando Montiel, malinaw na si Nonito Donaire ang mas mabilis at mas maingat. Ang kanyang footwork at reflexes ay tila nagiging pader na hindi mapasok ni Montiel. Wings a right hand, does Donaire. In a lot of ways, they almost fight like they're bigger guys. So they push definitely like they're big guys. Montiel, a little off balance as Donaire landed. Round 1. He see Donaire come, he slips the right hand and rolls under and comes up with a left hook, a beautiful left hook to the chin early in the fight. Blows landed by Donaire in round number 1. Sa kalagitnaan ng round 2, nagpakawala si Montiel ng isang malakas na suntok. Umaasang masusurpresa niya si Donaire. Bagamat natamaan niya si Donaire, sa isang iglap, binitawan ni Donaire ang isang kaliwang hook na tumama ng malinis sa sentido ni Montiel. Good right Oh, hand. there he is. Out of there. It's over with. It's over with. That is done. Isang kaliwang hook na perpektong tumama at naging susi para sa pagbagsak ng isang hari. Ang mga tagahanga ay napatayo, tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa kabila ng kanyang tapang na tumayo, si Montiel ay halatang wala na sa tamang estado. Si Donaire, tulad ng isang agilang naghihintay sa tamang sandali, ay mabilis na sumugod para tapusin ang laban. Nagpakawala si Donaire ng isang sunod-sunod na malalakas na suntok, dahilan para itigil ng referee ang laban at itinaas ang kamay ni Donaire bilang panalo. Sa loob lamang ng 2 rounds, ang matagal na paghahari ni Montiel ay tuluyang nagwakas.
Ang kanyang panalo laban sa mga Pilipino noon ay tila naglaho sa isang iglap. Laban sa bilis, lakas at talino ng The Filipino Flash, ang gabing iyon ay hindi lamang tagumpay ni Donaire. Ito ay tagumpay ng buong Pilipinas. Ito ay nagsilbing paalala na kahit ang mga pinakamalakas na hari ay maaring pabagsakin ng isang mandirigmang may tapang, talino at pusong Pilipino. Sa gabing iyon, isang bagong hari ang nakilala sa mundo ng boxing. Ang suntok ni Nonito Donaire ay hindi lamang nagwakas sa paghahari ni Montiel, kundi nagdala rin ng pag-asa at inspirasyon sa bawat Pilipino. Mula sa kanyang bilis, talino at determinasyon, ipinakita niya na kaya ng isang mandirigmang Pilipino na talunin ang sino mang nasa tuktok. Ang laban ni Donaire at Montiel ay hindi lamang tungkol sa sinturon o titulo. Ito ay laban para sa karangalan, laban na magpapaalala sa mundo na ang puso ng isang Pilipino ay hindi kailanman matatalo. Sa bawat suntok, sa bawat galaw, pinakita ni Donaire na ang bayang Kayumanggi ay may mandirigma na kayang magdingding sa pinakamalaking entablado ng boxing. And Russell Moreland steps in and allows no further damage. And really, he took those two punches pretty good to be as hurt as he was. Maraming salamat sa panonood. Suportahan niyo ako para sa higit pang mga kwento ng mga mandirigmang Pinoy at ang kanilang mga tagumpay sa ring. Ipakita natin sa mundo ang galing at tapang ng bawat Pilipino. Huwag palampasin ang mga susunod na laban at kwento na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ito ang Win Zone para bigyang buhay ang mga kwento ng tapang at tagumpay ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng boxing. Maraming salamat po.